It's time for DJ Rocky's Secret Files. I want to win her back. Pero wala akong magawa. Dahil parehas kaming kabit. Hi DJ Rocky. Isa ako sa mga solid listener mo since 2021. At ni minsan, hindi sumagi sa isip ko na balang araw ay makapagbabahagi rin ako ng sarili kong kwento sa programa mo. Hindi ako magaling magkwento. Pero ipinagkakatiwala ko sa'yo ang isang karanasan na nangyari sa akin sa taong nakilala ko sa maling panahon. Itago mo ko sa pangalang Drake. At ito ang aking secret file. Three years na akong OFW sa Abu Dhabi. 26 years old na ako. Isa ko sa libu-libong nangarap na makapag-abroad para mabigyan ng mas maayos na kinabukasan ang aking pamilya. Oo, DJ Rocky. May asawa ako at isang anak. Way back 2021, nang kinuha ako ng kapatid ko papunta dito sa Abu Dhabi para magtrabaho. Pero syempre, bago ang lahat ng yun, nakita ko muna ang mukha ng asawa ko. Nandoon ang takot at pangamba. Paulit-ulit niyang sinasabi na baka maghanap ako ng iba. O baka mambabae lang ako. Paano ba naman kasi? Ilang beses na niya akong nahuling may babae sa Pilipinas. Although, flirt-flirt lang naman. Kumbaga, one night stand. At wala naman akong kinakarelasyon. Siguro dahil marami lang talagang napopogian sa akin. Hindi nyo na itatanong. May postura din naman ako. Tall, dark, and handsome sabi nga nila. Medyo may kaangasan. At medyo may pagkasuplado ang dating. Kaya siguro maraming nabibihag sa gwapo kong lalaking to. So ito na nga DJ Rocky, na makarating ako dito sa Abu Dhabi, wala akong sinayang na oras at panahon. Naghanap ako agad ng trabaho. Apply dito, walk-in dyan, hanggang sa na-hire ako sa isang international company as a sales executive. Magandang panimula ko. Bahay trabaho, video call sa asawa at sa anak ko. Nakapagpapadala rin ako buwan-buwan. Although hindi naman kalakihan ang naipapadala ko,
dahil bago pa lang ako sa trabaho. Pero wala akong mintis. Nadadagdagan na rin ng mga kaibigan ko. Dala ng bugnot at inip, sumasama na rin ako sa kanila sa paglabas-labas. Nung una, kain lang sa labas. Hanggang sa may inom na. Hanggang sa unti-unti ko nang nakakabisado ang paikot-ikot sa lugar. At doon na ako mas nakakakilala ng mga bagong tao na pwedeng maging kaibigan. August 2021. Nakatanggap ako ng offer letter. At etong offer letter na ito ay pinadala sa akin ng aking asawa. Pa-Singapore. Recommendation ng isang kaibigan namin doon. Pinilit niya ako. Payagan ko raw siya na tanggapin ang offer letter na yun. Na makarating siya doon sa Singapore. Napapayag niya ako. Dahil sa isip ko, mas okay yun. Mas madali ko siyang makukuha papunta rito sa Abu Dhabi. Kumpara kung magstay siya sa Pilipinas. Then isang buwan ang lumipas. Tuluyan nang nakarating ang asawa ko sa Singapore. Naging maayos ang kanyang trabaho. Ganun pa rin tuwing off ko, nakikipag-inuman ako sa mga kaibigan ko. Then fast forward to January 2022. Ito yung taon at buwan na nagsimula na akong magloko. Natuto akong mag-bar at mambabae. Kung sino-sinong babae ang sinasamahan ko. Kumbaga, ONS lang ang habol ko. Tawag ng laman. Dumating pa nga ako sa puntong hindi na ako nakakapagpadala ng kung ano-anong palusot at kasinungalingan sa asawa ko. Wala eh. Deadma. Pagkatapos, eto pa. Natuto akong magbayad ng ibang lahing babae. Oo, DJ Rocky, iba't ibang lahi ang natikman ko. Halos nga wala nang natitira sa akin eh. Madalas, nagkakautang pa ako. Then July 2022. Humiwalay na ako ng bahay sa kapatid ko. Kasi nag-aaway na kami. Napapansin niya na hindi na ako nakakapagpadala doon sa pamilya ko at madalas umaga na ako umuwi. Tuloy pa rin ang gawain ko sa bar. Inom kung saan-saan. Tikim pa rin ang kung sino-sino. May naka-live-in pa ako. Binata ang pakilala ko sa sarili ko. Nagsama kami ng halos 5 buwan at 5 buwan ko ring naitago sa kinakasama kong yun at sa asawa ko ang sikreto ko. Pero walang sikretong hindi nabubunyag, DJ Rocky. Nahuli ako ng asawa ko. At yun ang dahilan. Kaya napabilis ang pagpunta niya rito. Susulat ako uli sa'yo at ikukwento ko ang nangyari sa amin ng kinakasama ko at paano ako nahuli ng asawa ko. Pero sobrang daming nangyari kasi noon at hindi magkakasya dito. So fast forward, January 2023. Dumating ang asawa ko dito sa Abu Dhabi. Wala pang 1 buwan, nakahanap na siya ng trabaho. Sa isang sikat na brand ng bags, siya nakapasok bilang sales din. Ako, bumalik na ako sa bahay ng kapatid ko
At dun kami tumuloy ng asawa ko. Naging smooth naman ang samahan namin. Literal na bahay-trabaho lang ako. Hindi na nakakalabas-labas. At kung lalabas man ako, kasama ang asawa ko. Kilala na rin niya ang mga kaibigan ko. At kung iinom ako, kasama din siya. O kaya naman, sa bahay kami umiinom ng mga kaibigan ko. Smooth naman yung pagsasama namin nung nandun siya. Hindi na rin ako ng bababae. Kasi sabi ko sa sarili ko, okay, magpo-focus na ako sa asawa ko at sa anak namin. Hanggang sa dumating ang year 2024. Nag-i-scroll ako sa Facebook nang may nakita akong isang dating app na curious ako, dinownload ko. Aba, maraming kabayang Pinay. Hanggang sa nakakilala ko ng isa. Tapos naging 2. Hanggang sa umabot sa 7. Lahat ng yun, tinikman ko lang. Yung iba sa kanila, pag weekends, dinadala ko sa bahay. Pagkaalis ng asawa ko, papuntang trabaho. Tikim-tikim hanggang sa, sige, pwede na rin, ulit-ulit. Walang love, DJ Rocky. Simula naman babae ako Walang love, kinontrol ko talaga yung feelings ko. Sinabi ko sa sarili ko na, hindi ako pwedeng ma-in love. Dahil meron akong asawa. Hanggang sa may nagpabago ng pananaw ko sa buhay. At yun ay nung makilala ko si MJ. MJ is also working in our company. Sa ibang departamento siya. Magkaiba rin kami ng building. At first, nang makita ko si MJ, nakasuot siya ng pulang dress at merong pulang lipstick sa kanyang labi. Naangasan ako sa kanya. Maputi siya, maganda at mahaba ang buhok. Pero one day, in-invite ako ng isang co-worker from different department na pumunta sa birthday niya, so I agreed. Fast forward, birthday na ni ate girl. So pumunta kami sa venue. Kasama ko yung ilan kong co-workers, doon nakita ko si MJ. Nung una, diba, nung makita ko siya, hindi ko siya pinansin. Pero nung time na yun, grabe, kapansin-pansin talaga yung ganda niya. She was there, sitting on the sofa. At syempre, nagpapogi. Ang kuya niyo. Pakit-pakit lang sa kanya. At doon na ako umupo sa tabi ni MJ. Casual na inuman lang, DJ Rocky. Merong kwentuhan at tawanan. At dito ka nalaman na 36 years old na pala tong si MJ. 10 taon ang tanda sa akin at may asawa na. Madaling araw na yun. Nag-umpisa ng mag-uwian ng ilang bisita. Ako naman, nagstay. Bakit? Kasi nandun pa si MJ. Nung gabing yun, tinawag ko siyang tita. Tita. Kasi nga, 10 taon ang tanda niya sa akin. Lasing na kami nun. 4 na lang kaming natira. Tapos itong si tita biglang naging wild. Kumandong sa akin. Ay, kinis ako. So napapahiya ako sa 2 pa naming kainuman. Kaya pilit kong inalis si tita sa pagkakakandong sa akin. Umalis yung kainuman naming 2. So sinamantala ko na. Hanggang sa nakarating na kami ng banyo. At doon na nangyari ang hindi dapat mangyari. The next day, naisip kong i-message si Tita MJ. Hinanap ko ang contact niya sa system namin dahil parehas naman kami ng kumpanya. Minessage ko na ko siya, nagkausap kami. At ang sabi niya,
Hindi raw niya malilimutan lahat ng nangyari. Alam daw niya lahat ng yun. At ginusto raw niya yun nang makita niya ako. Target lock daw siya sa akin. Ay, sa isip ko matindi pala si tita. Hanggang sa lumipas ang mga araw, tuloy ang pakikipagpalitan ko ng mensahe sa kanya. Tinanong ko siya kung gusto ba niyang ulitin namin yung nangyari. At nagulat ako sa sinagot ni tita sa akin. Sumagot siya ng, "Your place or my place?" Nag-set kami ng araw at agad-agad akong pumunta sa place niya. May naganap. But this time, sa kama niya. Lumipas pang mga araw, nagtatawagan na kaming dalawa. Tumatawag siya sa linya ko. Ganun din ako sa kanya. Pero hindi ko alam, DJ Rocky, na parang nahuhulog na ako. Then one time tinanong niya ako, ano bang gusto mo? Fubo lang o relasyon? Syempre alam ko namang palaban tong si tita. Sumagot ako sa kanya, depende sa'yo kung anong gusto mo. Sabi ko sa kanya, bibigyan kita ng 1 linggo. Doon ka mag-decide kung mafo-fall ka sa akin o hindi. Fast forward. Dumalas ang pagkikita namin. Ganun pa rin ang ginagawa ko. Pagkaalis ng asawa ko, pinapupunta ko si tita sa bahay. At madalas sa bahay na lang kami. Then nag-open up siya sa akin. Sabi niya, napaka-open ko daw na tao. Baka raw maintindihan ko ang sitwasyon niya. So sabi ko, go, kwento mo. Makikinig ako. So shinare niya sa akin, nakabit daw siya ng supervisor niyang Pinoy sa department nila. Oo, DJ Rocky. Kabit ako ni tita, tapos kabit pa siya ng supervisor niya. Oh, 'di ba? Nagkabit-kabit na kaming lahat. So sabi ko, no worries sa akin. Basta maging transparent ka lang palagi. Naging honest din naman siya sa akin. Wala kaming tinatago. Every time na ihahatid siya ng bisor niya, sinasabi niya naman sa akin. Every time na lalabas sila, kinukwento niya naman sa akin. Nung una okay lang naman yun sa akin eh. Okay ako dun sa sitwasyon niya. Wala naman kasi talaga akong planong ma-fall sa kanya. Pero unti-unti, DJ Rocky, nakakaramdam ako ng selos. Minsan nagtatalo na kami. Nagagalit na ako sa kanya pag nakikita ko sila o kapag nalalaman kong lumalabas sila at pag nalalaman kong pumupunta yung bisor niya sa bahay niya. Pero wala naman akong magawa. Kasi nga, pangatlo naman ako kay MJ. In love na ako, DJ Rocky. Sa dami-dami ng mga babaeng dumaan sa buhay ko, iba tong si MJ. Masarap siyang kausap, masarap siyang kasama, tawa lang kami ng tawa maghapon, hanggang pag-uwi ko ng bahay, magka-video call kami. Hanggat wala ang asawa ko, magkausap kami. Aaminin ko sa sarili ko dahil ramdam ko na ring mahal ko siya at mahal niya rin ako. Sabi pa niya sa akin, wala na raw siyang nararamdaman pag nakikita niya yung kabit niyang bisor. Gusto naman daw niyang mag-take ng rest para sa akin. At ako naman, DJ Rocky, nawawala na ako ng oras sa asawa ko. Hindi ko na siya napaghahandaan ng pagkain niya kasi late na rin naman ako umuwi. Kasi nga magkasama kami ni tita palagi. So fast forward, ipinakilala ako ni MJ sa mga kaibigan niya. Madalas pa rin kaming lumalabas.
automatic pag weekend. Alam mo na. Tapos madalas din kaming lumabas kasama ng mga kaibigan niya. Nagkaroon ng holiday dito, 3 days. Wala kaming pasok. May pasok ang asawa ko dahil sa mall siya nagtatrabaho. Yung buong 3 araw na yun, DJ Rocky, si MJ ang kasama ko. At lahat ng taong nakasalamuha namin ng asawa ko, ang pakilala ko kay MJ, friends of friend or friend of friends. Lumalim yung ugnayan namin sa isa't isa. At mas lalo ko siyang ginugusto. Dahil sa ugali niya. At ganun din naman siya sa akin. Hanggang sa nalaman na rin ng iba naming katrabaho na may relasyon kami ni MJ. Parang wala na rin sa amin kung malaman nila. Basta masaya kami. Ang dami na naming nabuong plano. Bakasyon sa Pilipinas. Sabay kaming magbabakasyon. Sabi pa nga niya, pagdating daw ng asawa niya sa Saudi, buntisin ko na raw siya. Pero ang palalabasin, sa asawa niya yun. Akala ko nga okay na kami ni MJ. Hanggang sa sinabi niya sa akin na nakipaghiwalay na raw siya sa bisor niya. Tuwang-tuwa ako noon, DJ Rocky, kasi sabi ko masusolo na kita. Pero after few days, nagsabi siya sa akin, nagkabalikan na raw sila. Bibigyan daw siya ng perang pang shopping. What? Sabi niya, hayaan mo na. Wala pa rin namang magbabago sa atin. So sinamahan ko lang siya. Nagastosin yung perang binigay sa kanya ng bisor niya. Kumain kami at sagot niya ang kinain namin. Bumili siya ng bag, shoes at kung ano-ano pa. Then after that, tumumal ang pagkikita namin. Madalas nang pumupunta sa bahay niya yung bisor niya. Nagkakausap na lang kami tuwing office hours. At minsan dumarating pa sa puntong hindi na kami nagkakausap sa isang araw. Sa isip ko okay naman. Wala pa rin namang magbabago sa amin. Kahit pa araw-araw silang magkasama. Pero doon na ako nagkamali. Para bang na-fall out of love siya. Konting bagay, lagi siyang galit. Konting biro sa kanya, seryoso na siya. Tapos galit na siya. Tas one time, sabi niya sa akin, gusto na raw niya akong bitiwan. Dahil hindi na raw niya nagagawa yung duties niya as a girlfriend dahil kay bisor. Bihira na rin kayo magkita. Kung dating every weekends, may nangyayari pa ngayon, wala na. Kung hindi kakain sa labas, sasamahan ko lang siyang mamili ng stocks niya. Lumipas pa ang mga araw, napapansin ko rin na tuwing i-message ko si MJ, ang reply niya lang palagi, busy ako. O kaya naman kausap niya yung asawa niya. Tumamlay ang relasyon namin. Tumamlay ang masaya at wild na si Tita MJ. Ewan ko ba, DJ Rocky? Sa dinami-rami naman ng babaeng dumating sa akin, ba't ako kay MJ pa nagkaganito? Napakahirap naman ang sitwasyon. Inaya ko siyang mag-coffee o dinner. Buti na lang nag-agree siya. Pero hindi kami natuloy. Gawa ng bisor niya. Hanggang sa na-move yung pagkikita sana namin. Then nag-message siya sa akin na magkita raw kami after ng lakad ng mga kaibigan niya. Kinita ko siya. Kasama namin yung kaibigan niyang mag-coffee. Kaming 3 pumasyal, nag-shopping, kumain. Ayun, nag-bonding kami uli. Pure of laughter, love, and sweetness sa isa't isa. Pero yun na pala yung huli.
Umuwi siya after dinner. Then after that, pumunta ako sa bahay ng kaibigan namin ng asawa ko. Nakipag-inuman ako, nagsabi ako kay MJ na magiinom ako. Tumatawag siya sa akin, hindi ko nasagot. Tapos, sa banyo pumasok ako. Doon ko siya tinawagan. Masaya siyang nagkukwento. Tinatawag na ako ng kaibigan ko. So, dinrop ko yung call. Baka mahuli pa kami. Hindi na rin ako nakapag-call back dahil nga nag-inuman kami. 4 a.m. Tinext ko siya na lasing na ako. Para sa akin, it was just a normal update. Nagulat ako. Gising na siya. Pero hindi siya nagre-reply, nagsisin lang siya. Monday, hindi ako nakapasok sa trabaho. Off ng asawa ko for the whole day. Hindi ko siya ma-message. Tuesday morning, nag-apologize ako for what happened. Then, hindi siya nagre-reply. Sinusubukan kong tawagan siya, pero hindi niya sinasagot. Then, at 10 a.m., nakareceive ako ng message sa kanya. At ito yung message na. Hi. Yes, a bit busy. I don't know how to say this pero I need to say it. Ayoko na po. Wala kang ginawa or wala kang sinabi na hindi ko nagustuhan. Everything is okay. It's just that I no longer want to. Di ako galit sa'yo or anything. You are a good person. Ayun lang. I hope you'd understand. Napamura ako, DJ Rocky. Hindi ko alam kung anong sasagot ko. Hindi ko alam kung anong re-reply ko. I don't wanna lose her. Kasi nasanay na ako na nandyan siya. Pero wala akong magawa that day. I tried to message her after work, trying to talk to her. Nag-please na rin ako, pero wala pa rin siya reply. I wanna win her back kahit alam kong mali. Minsan nga natanong pa ako ng asawa ko Bakit daw ang lungkot ko? Bakit daw tulala ako? Hindi ko alam kung isasagot sa asawa ko. Hindi ko na masabi na broken ako kasi naghiwalay kami ng girlfriend ko. Hindi ko alam na yung tigas ko pala sa babae. Pag nakatagpo ako ng katapat ko, mababago pala lahat ng pananaw ko. Sobrang mahal ko si MJ. Sobra. And I'm thinking about resigning, maghanap ng ibang trabaho para makalayo-layo. Tamang tao na pinagtagpo sa maling panahon. Alam kong maling-mali ang mahalin namin ang isa't isa. At mali pang habulin ko siya dahil parehas kaming may asawa. Pangatlo pa nga ako sa kanyang. Pero hindi ko alam, DJ Rocky, I wanna win her back. Siya ang pinakamagandang mali na nangyari sa buhay ko. Kaya sa mga nangangarap mag-ibang bayan, tibayan nyo palagi yung dibdib nyo. Huwag kayong magpapadala sa tukso. Isipin nyo pamilya nyo dahil lahat ng klase ng tukso nasa abroad. Huwag nyo sana akong pamarisan. Naharap-harapan kong niloloko ang asawa ko para sa taong minamahal ko. Maraming salamat DJ Rocky, sa pagbabasa ng kwento ko. At huling mensahe ko para sa iyo, NJ, hindi ko pinagsisisihang nakilala kita. Ikaw ang pagkakamali ko sa buhay na gusto kong balikan. Kung sakaling marinig mo to, Drake is always here for you. As a friend, best friend, o kahit sandalan mo. Ingatan mo palagi ang sarili mo. At sana magkasama na kayong mag-asawa. Maraming salamat sa lahat. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Drake. At ito, ang aking secret file.